Marami na po ang sumubok hulaan kung sino ang huling Antichrist. Iba't ibang pangalan na po ang lumutang mula kay Emperor Nero, Benito Mussolini, ilang mga popes, si Napoleon, and even hanggang kay Barack Obama. And so far, wala pong tumama. At hindi po talaga yan mahuhulaan with 100% certainty ng sino man hanggat hindi naaalis yung pumipigil sa paglitaw niya. Ang pumipigil po na ito ay tinatawag ng maraming Bible prophecy students na the restrainer. Sa pag-aaral po na ito, tutukuyin po natin ang ilang mga views throughout church history kung sino ang restrainer at sasabihin ko rin po kung ano ang pananaw ko tungkol dito. Samahan niyo po ako sa pagtuklas kung sino siya. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Kahit talamak na po ang kasamaan sa mundo, hindi pa rin po lilitaw ang huling Antikristo. Pero bakit? May sinabi po si Pablo tungkol dito na mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2. Meron po kasing pumipigil sa kanya. Pero darating po ang araw, aalisin itong pumipigil na ito. At kapag nangyari po yun, finally, marireveal na po ang huling Antichrist. So, sino ba itong restrainer na ito? May isang clue po na binigay si Pablo sa atin. Sa Greek, gumamit po siya ng dalawang form para dun sa restrainer. Dun sa verse 6, ginamit niya po yung neuter form. At dun naman sa verse 7, ginamit niya yung masculine form. Pinapakita po sa atin ito na yung restrainer ay isang force or pwede ring sabing system at isa ring person o persona sa likod ng force na yon. Base po sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 7, may ilang ginagawa ang restrainer na ito. Una na po dito ay yung pagpigil niya sa Antichrist. Ikalawa, ginagawa na po ito ng restrainer sa panahon ni Pablo. At panghuli, aalisin po siya bago lumitaw yung Antichrist. So sino ba ang mga candidates na mag-fit dito sa identity na ito ng restrainer? Meron pong four major views pagdating sa identity ng restrainer. Unahin po natin yung human government. Ito po yung view na pinanghahawakan ng maraming early church fathers. Naniniwala po silang ito ang Roman Empire. Para po sa mga gaya nila Tertullian, Irenaeus, Hippolytus at saka Chrysostom, hanggat nakatayo ang Roman Empire, hindi po dadating ang Antichrist. Well, kasi nga naman dahil sa Roman Empire, merong law and order nung panahon nila at may global stability. So, dun po sa paniniwala nila, kapag bumagsak ang Rome, magkakaroon ng global chaos, magkakagulo, at saka dadating ang Antichrist. And nung hindi po ito nangyari after bumagsak ng Rome, kailangan nilang magbigay ngayon ng bagong interpretation. Although may mga nanatili pong naniwalang Rome pa rin, yung neuter na tinutukoy ni Pablo, at saka Roman Emperor naman yung masculine. So later on, hindi na po Rome specifically ang restrainer, kundi human government na. Si John Calvin naman, agree po siya na Roman Empire yun, pero slightly different po ito dun sa belief ng early church fathers. Para sa kanya, nung bumagsak na ang Roman Empire, dun na na-reveal ang Antichrist, which is the Pope. Para sa mga reformers, ang strong political power noon ng Roman Empire ang malaking hadlang o restrainer. Kaya nung bumagsak ito, kinuha ng Antichrist o Pope para sa mga reformers ang supreme authority at nagpakilalang Diyos o kapalit ni Kristo. So, yan po yung first major view. Ang pangalawang major view ay ito ang church dahil nga sa pagiging salt agent nito, gaya po ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 5 verse 13. Andyan po yung moral influence niya sa mundo. At saka kapag inalis nga po ang church sa pamamagitan ng rapture, marireveal na ang Antichrist. Ang pinaka-difficulty po nito ay yung mga pronouns na ginamit para sa restrainer. Kasi po, pag binasa natin yung Bible, ginagamitan po siya ng feminine pronoun gaya po ng makikita natin sa Ephesians 5:25. Pero hindi po natin mababasang ginamit yung he o kaya him para sa church. Yung pangatlong major view ay ito po ang Holy Spirit. Isa na po dito ay dahil dun sa pronouns na ginamit.
Although hindi naman po absolute evidence ang pronouns para patunayan na Holy Spirit nga ito. Naniniwala po itong view na ito na hindi sapat ang government or even ang church para pigilan o i-restrain itong man of sin. Kailangan mas malakas pa sa kanya yung gagawa nito kasi hindi po basta-bastang tao itong man of sin. Empowered po siya ni Satan. At ang makakapigil lang sa ganito kalakas na force sa likod ng Antichrist ay walang iba kundi ang Diyos. Ang common objection po sa view na ito ay ang truth na Diyos ang Holy Spirit, so omnipresent siya o sumasalahat ng dako. So therefore, hindi siya pwedeng maalis o mawala sa eksena, lalo na po sa panahon ng tribulation kung saan marami ang maliligtas. At dahil sa objection na ito, meron pong isang variant ang view na ito na nagsasabing ang Holy Spirit pa rin ang restrainer pero through the church. Ipapaliwanag ko po ito mamaya after ng fourth major view kasi ito po yung pinaniniwalaan ko. Ang fourth and last major view ay si Archangel Michael, ang restrainer. Nakabase po ito sa Daniel chapter 10 at saka 12. So dun po sa Daniel 10, makikita po natin yung pakikipaglaban ni Gabriel sa Prince of Persia at saka Greece. At ang tanging tumutulong sa kanya sa pakikipaglaban na ito ay si Michael. And then pag pumunta po tayo sa chapter 12, sinabing Michael will rise up. Ang pagkakaintindi po dito ng proponents ng Archangel Michael view ay pinapaakyat na siya or pinapaalis siya dun sa pwesto niya. So, in short, aalis siya dun sa kinalalagyan niya as the restrainer at mangyayari na ang tribulation. Ang problem po dito, ang ibig sabihin ng rise up ay hindi iwan yung posisyon niya, kundi bumangon siya at ipaglaban o protektahan ang Israel. Kaya naman sa four views po na ito po yung may pinakakonting proponent. Of course, meron pa pong ibang views kung sino ang restrainer gaya ng Jewish government and even si Satan kasama po dun sa mga candidates. Pero ngayon, hayaan nyo pong ipaliwanag ko kung ano ang pinaniniwalaan ko. Naniniwala po akong ang restrainer ay ang Holy Spirit na kumikilos sa pamamagitan ng iglesia. Ito po ang mga dahilan. Una, although hindi po absolute evidence yung neuter at masculine pronoun, nagmamatch po siya dun sa Holy Spirit lalo na pag tiningnan natin kung paano siya pinakilala ng Panginoong Jesus sa Gospel of John. Gamit din po yung neuter at masculine form. Ikalawa, ang Holy Spirit po ay nananahan na sa iglesia sa time na isulat ni Paul ang 2 Thessalonians at ginagampanan na rin ng churches yung pagiging mga ilaw o asin. Ikatlo, titigil po ang restraining ministry ng Holy Spirit sa pamamagitan ng church kapag nangyari ang rapture. Totoo pong omnipresent ang Holy Spirit, pero tandaan din po natin na may time na hinintay siya ng mga disciples at dumating siya noong Pentecost at nanahan na sa believers gaya ng pangako ng Panginoon. Ang believers po ang temple ng Holy Spirit, so nakatira siya sa atin. Kapag nag-rapture, mawawala po ang church na pinananahanan ng Holy Spirit at dito na mare-reveal ang huling Antichrist. Of course, present pa rin po ang Holy Spirit sa time ng tribulation, kaya nga po may mga maliligtas pa rin. Pero hindi na siya mananahan sa mga maliligtas sa tribulation gaya po ng indwelling niya sa iglesia sa time ng church age. Ang ministry niya po ay magiging kaparehas na sa time ng Old Testament kung saan hindi po siya nananahan dun sa mga Old Testament saints permanently. Maaalis po ang restrainer sa pamamagitan ng rapture. At ang restrainer na ito ay ang indwelling ng Holy Spirit sa iglesia. Pag nangyari po ang rapture, titigil na ang restraining ministry ng Holy Spirit gamit ang iglesia. Makikilala na ang Antichrist and soon, babalik na ang tunay na Christ. Ang tanong, nakahanda ka na ba? Subscribe for more content.